Mas lalo pang nakita ang matinding pinsala matapos humupa ang tubig baha sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Pero ang mas nakapanglulumo ay aabot na ho sa higit sa 100 ang nasawi. Sa karaniwan ay mga biktima ho ng pagkalunod at mga natabunan ho ng gumuong lupa. At nasa 100 naman at siyam ang nasugatan habang 39 pa rin po ang nawawala at patuloy na hinahanap, kung saan pinakamarami sa mga biktima mula po sa Calabarzon at Bicol Region. At sa kabila nito, wala namang humpay ang pagresponde ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines doon po sa mga biktima ho ng kalamidad, at tumutulong din sila sa paghahatid ng mga relief goods at mahalagang supply gamit ho ang mga sasakyang panghimpapawid. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, Ali, aabot na sa 77 mga lungsod at munisipalidad pa rin ang patuloy na nakakaranas ng mga pagbaha. Kabilang na dyan yung 13 mga national road, kaya naman pahirapan yung paghahatid ng tulong lalo na dyan sa Bicol Region. Kaya itong AFP at ang PNP ginagamit na yung kanilang mga air assets sa paghahatid ng mga relief goods. 116 na ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa, batay sa datos ng NDRRMC. Nakapagtala na rin ang 109 na nasugatan, habang 39 ang nawawala at patuloy na hinahanap. Pinakamarami sa mga biktima ay naitala sa Calabarzon at sa Bicol Region, kung saan naganap ang malawakang pagbaha at kaliwat ka ng landslide. Meron pang 39 na naiulat na nawawala. Kaya inaasahan natin na baka umangat pa yung naiulat na nasawi dahil sa bagyo. Umabot naman sa 6.7 milyong individual o higit sa 1.6 milyon na pamilya ang naitalang naapektuhan ng bagyo sa buong bansa. Halos 142,000 na pamilya ang nasa loob ng mga evacuation centers, habang nasa 70,000 pamilya ang nakikituloy sa mga kamag-anak. Sa Region 5, ito talagang matindi rito. Kung ika-quantify nga natin yung halaga na napadala na sa Region 5 alone, almost 500 million pesos na yun, yung halaga para sa kanila. Sa kasalukuyan, 77 lungsod at munisipalidad pa rin ang lubog sa baha, habang 13 national road pa rin ang hindi madaanan. Ito ang dahilan kung bakit pahirapan ang pagdadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police ginagamit na ang kanilang mga air assets sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar sa Bicol Region. Tumutulong na rin ang C-130 ng Singapore Air Force at ang helicopter ng Royal Malaysian Air Force sa paghahatid ng relief goods at mahalagang supply. Ang mga tauhan ng PNP tuloy-tuloy din ang pagtulong sa mga apektadong lugar. Aabot sa 5,000 pulis ang idineploy sa Bicol Region, Eastern Visayas at sa nangyaring landslide sa Batangas para tumulong sa nagpapatuloy na search, rescue at retrieval operations. Ang Police Regional Office 3 at ang Police Regional Office 8 nagpadala na rin ng karagdagang pulis sa Bicol Region. Hinahapo yan. So there will definitely some augmentation na ipapadala po doon sa mga areas, dahil ang sabi nga ng ating Chief PNP, magmula nung binagyo po at hanggang ngayon po ongoing yung mga retrieval and relief operations po, ay pagod na rin po yung mga pulis na natin na doon sa mga affected areas, and that is precisely the reason kung bakit pinapamobilize na rin po niya yung ating mga reserve force para yung mga pulis po natin doon sa affected areas ay makalinga din po nila yung kanilang mga sariling pamilya. Sa harap nito, kinilala ng liderato ng PNP ang kabayanihang ipinamalas ng kanilang mga tauhan sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Aabot sa higit 300,000 individual ang nailigtas at nailikas na mga pulis sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Each act of heroism by our police officers brings hope to those in danger. They are more than just peacekeepers. We are the lifeline for our Filipino people in times of crisis. With that, to all the men and women in uniform,
Your sacrifices are invaluable. What you do today not only saves lives, but secures the future of our Filipino people. Alex, datos ng PNP aabot sa higit 3,000 mga pulis din sa buong bansa ang naapektuhan nitong bagyong Christine. Ayon kay General Marbil, pagkakalooban sila ng tulong pinansyal at bibigyan din ng calamity leave para matutukan nila yung pagtulong at pagbangon ng kanilang mga pamilya. Alex? Okay, Mar, siguro naitanong ba natin sa mga nasa pamunuan ng Office of Civil Defense kung bakit hirap tayo na makamit itong tinatawag na zero casualty, every calamity. Di ba, nagkaroon nga tayo dito ng isang malaking konferensya na sana ay malimitahan, kundi man lamang talagang zero casualty, pero 100 plus pa rin ang namatay. Mar, ano bang paliwanag nila dito? Alex, ang sinasabi nitong NDRRMC doon sa naging briefing kanina, no, naging sapat naman yung paghahanda nitong national government at yung mga local government unit. May mga pangyayari din daw talaga na hindi nila inaasahan. Gaya nga nitong nangyari sa Batangas kung saan hindi inaasahan yung matinding pagbuhos ng malakas na ulan na nagresulta doon sa mga landslide, particular dyan sa Talisay, no, na kung saan marami rin yung mga namatay. Actually, Alex, doon sa mga naitalang casualty ay pinakamarami ang nasa Calabarzon na sinusundan naman nitong sa Bicol region. Alex? Oo, Mar, pwede natin sigurong tanggapin ang kanilang paliwanag, no? Pero itong mga bagyo, meron pa tayong mga time to prepare para maligtas na natin ang buhay ng ating mga kababayan. Di tulad ng mga sinasabi nga ni Secretary ng DOST na dating FIVOX Director, na si Secretary Solidong nang sinasabi niya, kapag lindol, unpredictable yan, hindi natin yan, biglaan ang pangyayari. Pero yung bagyo, matagal pa yan, bumabiyahe pa yung matagal bago tayo tamaan. Pero bakit hindi pa rin natin magawa na maligtas ang buhay ng ating mga kababayan? Alex, yun nga yung i-revisit nga nitong mga opisyal ng OCD, no, at kasama na itong NDRRMC tuwing may ganitong kalamidad. Katunayan, Alex, bago pa tumama itong bagyong Christine ay nagpaalaala na sila doon sa mga pre-identified na mga lugar na prone sa pagbaha at landslide. So yung mga lugar na yan naabisuhan, pero may mga lugar, Alex, na tinamaan na dinaanan itong bagyong Christine na hindi natukoy na delikado sa landslide. So kaya nga hihingi na nila ang tulong nitong MGB ng DNR para muling masiyasat yung mga lugar na posibleng may banta ng landslide gaya ng nangyari dyan sa Talisay, Batangas, at kung maaari ay mapaalis na yung mga residenteng naninirahan dyan kung talagang delikado na tumira sa mga lugar na yan. So yan ngayon yung sisilipin nitong national government. At Alex, bukod dun sa mga landslide, yung mga pagbaha, sinisilip na rin nila yung mga dahilan yan. At kanina kasama sa mga natukoy nitong DPWH ay yung river system at maging yung mga flood control projects. Kaya nga dyan sa Bicol region, Alex, bagaman na ilang araw nang hindi umulan, no, patuloy pa rin nararanasan yung pagbaha dahil nga daw mababaw na yung Bicol River. Kaya nga yung proyekto dyan na itong Bicol River Basin ay muli raw nilang bubuksan at itutuloy. Ang plano sa susunod na taon ay sisimulan na yung pagsasagawa ng plano dyan at hopefully pagdating ng 2026 ay masimulan ng construction na yan. Yan ay popondohan daw nitong Republic of Korea at hopefully ay matapos yan at masolusyonan yung pagbaha o yung matitinding pagbaha dyan sa Bicol region. Okay, Mar, panghuli siguro, no, dahil nga gumamit na tayo ng ating air asset at meron na rin ibang bansa na tumutulong sa atin. Lahat ba ng mga areas na nasalanta ng bagyong Christine ay nabisita na ba, napadalhan na ba ng tulong o meron mga lugar? Baka mamaya magtatampo naman na hindi kami napadalhan, hindi kami naratingan ng mga relief goods. Meron pa ba mga lugar na hindi covered ito ng OCD?
Well, Alex, base sa update ay halos napadalhan naman na lahat yung mga lugar na naapektuhan nitong bagyong Christine. Dahil nung una nga, may mga lugar na isolate dahil nga sa mga pagbaha at landslide. Pero dahil sa tulong nitong mga air assets ng AFP at ng PNP ay madali nang naihatid yung mga relief goods para sa kanila. Ang tanong dyan kung paano isusustain itong mga pagtulong sa mga lugar na hanggang sa ngayon ay na-isolate nitong mga pagbaha at nitong mga pagguho ng lupa. Alex. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa OCD. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.